Hello kabayan, good morning, good afternoon, and good evening sa iyo kung anong oras mo man ito pinapanood. So ngayon, kaya ka nandito siguro sa bidyong ito dahil kaparehas kita ng problema. Parehas tayong nalak sa ating mga SSSS at ngayon ay namumroblema tayo kung paano nga ba natin ito mabubuksan dahil hindi na tayo makapagbayad sa ating mga loan at ating mga contribution. So, kung gusto mong malaman yan, simple lamang po, sundan mo lang po ang ating step-by-step tutorial kung paano po ito mabuksan muli. So, let's get started! Unang gagawin natin ay i-click natin itong Chrome. Search natin ang sss.gov.ph. Ayan. Click mo lang yung Create My SSS Account Login. Then, click mo yung Member Login. So, ngayon, kapag mag-sign in ako, hindi ako makapag-sign in kasi nalock na rin ako. So, ang gagawin ko is i-click ko itong Forgot My Password. So, dahil sarili ko naman tong SSS, so, ang gagawin ko, i-click ko tong Member. Next, ang gagawin natin ay meron ditong question and multi-factor authentication. So, sa akin, ito na lang yung number dito sa left side. Then, click Next. So, kung meron ka mang natatandaan na nilagay mo dun sa SSS mo dati, pwedeng ito yung piliin. Piliin mo yung security question. Pero sa akin, ito lang multi-factor authentication. Next. So, ngayon, ang ilalagay mo dito ay yung account details, yung number mo sa SSSS. Hindi yung mobile number yung mismong SSS number. CRN. Ngayon, pakalagay mo is proceed. Choose authentication. So, saan ka? Time-based one-time password or one-time? Dito lang ako sa number ko. So, wait lang natin yung magte-text sa'yo para mailagay yung ating PIN. So, i-make sure mo lang po na dapat yung iyong, ayan, lumabas na yung aking OTP. Kailangan bago matapos yung oras po dito ay nailagay nyo na po yung inyong PIN. So, ang gawin nyo na lang po, kapag halimbawa dual SIM yung iyong phone, so i-off nyo na lang po yung isang SIM card ninyo para hindi magagawan sila ng signal. Kasi sa daming naglalagin ngayon, so medyo mahirap din. Dapat make sure po na malakas din po yung inyong signal para mabilis pong pumasok yung PIN. So, paglagay nyo po yan is proceed na tayo. So, ngayon gagawa na tayo ng bago nating password. So, nakalagay dito, dapat ang iyong password ay may number of character. Dapat may number, may lower letter, lowercase letter, and capital letter, number, and special character. So, ngayon, pag nalagay nyo na yung inyong password, dapat is magkapareha sila, yung new and confirm new password. So, dapat magkapareha yan. Then, click submit. Sabi niya, you are about to change your password. Yes. Then, back login na tayo. Ita-try na natin siyang i-login. So, ngayon, ilalagin na natin yung ating SSS account. So, ayan na. Then, click natin yung get a PIN. So, mag-text lang sa inyo yung OTP, which is then login. Ayan, ito na po. Na-open ko na yung aking account. Ito na siya. Na-open ko na po yung aking account. So, ganun lamang po ang ating gagawin. Napakasimple. Para hindi na po tayo pumunta sa ating SSS branch. Kasi lalo na sa atin mga OFW, so napakahirap talaga. Ang layo-layo natin para puntahan yung SSSS. So kung sa palagay nyo po ito ay nakatulong, please subscribe and like
and hit the notification bell. Thank you for more updates po.